Eto na, punta na tayo dun sa librong nagpayaman sa akin. Charot. Nating worst experience ko sa pagpapublish ng Na-stress libro. Talaga ako dito sa libro na to. Kasi ang tagal. Pero huwag kayong mag-alala. Magkakaroon ng reprint nito. At kung meron man akong libro na ipapabasa ko sa kahit na sino, ito yun. Marami akong readers na napaiyak nito. Hello beautiful people! Welcome back to my YouTube channel. This is your favorite writer, Demi, aka Anak ni Rizal. At September na! At isa to sa mga paborito kong buwan ngayong taon dahil alam nyo naman na MIVF season. Excited na ba kayong lahat? Kasi ako, excited na rin ako dahil sa September 14, Saturday, 1 p.m. sa Psycom booth ay pwede nyo akong makita, pwede kayo makapag-sign sa akin ng mga books ko na meron kayo. And speaking of books, iyon yung pag-uusapan natin ngayong vlog na to dahil may nag-comment sa akin last time na, Ate Demi, pwede ba kayong gumawa ng content na where to start with your stories or something like that? Kaya naman naisipan kong i-share sa inyo yung mga published books ko so far na magiging available din sa MIVF. So, kita-kits na lang sa mga makakapunta pag nakasalubong nyo ako. Huwag kayong mahiyang mag-hi sa akin. Mag-hi din naman ako sa inyo. Kung di naman kayo makakapunta ng Saturday, huwag kayong mag-alala dahil nandun din ako ng September 15. Meron akong event sa isa pang publisher. Hindi pa kasi bago ko i-share sa inyo, baka naman, please subscribe to Tales of Demi for more awesome contents dahil excited na rin ako mag-share sa inyo ng mga stories dito sa YouTube. Abangan! Kung tatanungin niyo naman ako kung ano yung pinaka-favorite kong covers among my published book, ang sasagutin ko talaga ay ito pa rin Mnemosyne's Tale. Kasi ito talaga yung na-translate talaga kung ano yung eksaktong nasa vision ko into reality. Diba? Sabi ko nga, gusto ko yung may pag pinagdikit sila, may mabubuo. So, na-explain ko to sa video ko about Mnemosyne's Tale. Kung tatanungin niyo naman ako kung ano yung list na favorite cover ko, ang masasabi ko siguro ay itong book 2 ng Peculiar's Tale. Hindi kasi ito yung pinaka first design na naisip namin ng artist. Parang nakatatlong design yata siya bago maging ito yung final output. Dito yung first option na napili ko. Best in layout naman para sa akin ay itong Wake Up Dreamers. Kasi sobrang natuwa ako dito, no, na talagang very attentive sa details nung nag-design and layout nitong libro na to. Yung pinaka nakakatawa ko dun sa likuran, meron silang pakulo na kung meron kayong copy ng Wake Up Dreamers, pwede mong isulat kung ano yung dream mo, tapos parang may ganito pong fill upan na eme, di ba? Ang cute-cute lang. And least favorite layout ko naman among my books ay itong The Peculiar's Tale. Sorry na, Jill. Siguro dahil first time kong ma-publish, no? Parang wala talaga akong idea kung paano ba gawin, ganyan. Parang oo lang ako ng oo sa kung ano i-propose sa akin ng mga editors ko that time. Kaya ako siya naging least favorite kasi hindi consistent yung design niya. So, kung meron kang TPT books at pag in-scan mo, di ba, makikita mo yung design niya, parang chop suey. Pagdating ng book 2, iba na. And as an author, may mistake din ako na sa book 1, wala akong chapter titles. Tapos sa book 2, may chapter title. So, inconsistent siya dun sa theme ng story and overall. Pero wag kayong mag-alala. Magkakaroon ng reprint neto, no? So, sa tamang panahon, pag nagka-reprint, sana makabili kayo. Reprint or self-pub, secret muna. So, ito naman yung libro na para sa akin ay pinaka-best experience sa proseso nung pagpapublish. Ito na ngang Wake Up Dreamers. Ang pinaka-reason ko is naging personal kasi para dun sa mga editors neto yung story na to. And naramdaman ko talaga yung love nila for my characters and for my book in general. And I really appreciate their effort and support for this book. So yung kabaligtaran naman, sabihin nating worst experience ko sa pagpapublish ng libro ko, na-stress talaga ako dito sa libro na to. Kasi ang tagal itong So This Is Youth. It's supposed to be nga, dapat 2022 to maipapublish. Pinangakuan ako 2023 ng mga certain months and dates na hindi nagmanifest. Hanggang sa ngayong taon lang siya na-publish. And siguro yun yung reason na, para alam mo yun, nawalan na ako ng amor, nawalan na ako ng gana na i-promote. Kasi yun yung time na nagkaroon ng transition si Bliss into Flutterfic. And I really understand
understand na may mga delays talaga. Pero syempre, tao pa rin naman ako. Actually, nararanasan din talaga to ng maraming authors sa industry na matagal ma-publish yung mga gawa nila. At ako, nung naranasan ko na siya, sabi ko, hindi pala maganda sa pakiramdam, no? Kasi nawawalan ako ng motivation. And aside from that, during those periods of waiting, marami ding nangyari sa personal kong buhay. Kaya, hindi ko na rin natutukan ng maayos si Boss Golda. I'm sorry. Hindi naman ako nagpapaka-ingrata dito. Syempre, sobrang thankful pa rin ako na na-release to. And looking back, naintindihan ko somehow, kaya pala siya na-delay para maidagdag ko rito yung ayokong sabihin, ayokong mag-spoil kasi marami akong inedit dito na wala dun sa Wattpad na dito lang mababasa sa published version, especially yung special chapter. So, kung curious ka kung ano yun, bilhin mo na lang. Ito naman yung libro na para sa akin ay pinaka-underrated sa lahat ng published books ko. Walang iba, kundi itong Will You Cry When I Die. Alam mo, pwede ko itong i-consider as my dark horse. During the pandemic times nung na-release to, hindi ko rin expected na bubuhos yung support ng readers kahit na pandemic. And sad to say, over the years, parang na-obscure na lang yung Will You Cry When I Die. Nag-enjoy din ako sa buong process nung pagpapublish nito, nung pag-e-edit. Natuwa ako sa editor nito kasi very siya, attentive sa details and yung artist, talagang nasunod din niya yung vision ko. Kaya baka naman, pwede niyong i-check out to sa Shopee. So, may promote. At kung meron man akong libro na ipapabasa ko sa kahit na sino, ito yun. Ang Will You Cry When I Die. Kasi to be honest ako, bilang isang author, parang wala pa rin akong confidence na, alam mo yun, ipabasa yung work ko sa kakilala ko. Naalala ko nung may inatinan akong Christmas party before, yung napili kong ibigay sa kanila na libro ko ay ito. Ang kapal na mukha yung libro talaga yung regalo. Parang medyo confident ako ipabasa siya. Siguro dahil love story, alam niyo yun. At alam niyo ba na ito lang din yung libro ko na tanging may totoong pangalan ko sa cover. Trivia lang. Ang most critically acclaimed ko naman na libro ay para sa akin itong Wake Up Dreamer. Siguro dahil nanalo siya nung Filipino Reader's Choice Award noong 2022 at talaga namang marami akong readers na napaiyak nito. Ito lang yung dahilan. Hindi, marami akong natanggap na feedback sa readers na talagang naapektuhan sila nung libro nito in a good way, na na-inspire sila, ay nag-share sila ng mga struggles nila. So, marami rin naman akong natatanggap na feedback for my other books, pero iba talaga yung sa Wake Up Dreamers eh. Talagang na-share ng readers ko yung vulnerability nila sa akin, talagang share nila na umagulgod sila, umiyak sila. Eto na, punta na tayo dun sa librong nagpayaman sa akin. Charot. Nagpayaman talaga. Hindi. I mean, yung libro ko, nasabihin natin, pinakamabenta talaga sa lahat until today. Walang iba, syempre, tinatanong pa ba yan? Kundi ang The Peculiar Tale pa rin, syempre, no? Ito yung naranasan ko nung nag-aaral ako. Syempre, nakakatanggap tayo ng mga royalty, and during those time, talaga namang big deal yung ganung halaga na hindi ka pa nagtatrabaho, nakakatanggap ka ng ganung pera. Syempre, dahil ito rin siguro yung pinakakilala kong work, and today sa Wattpad, meron siyang nasa 30+ million reads. Kaya naman, malaking bagay yun. Marami pa rin nagbabasa hanggang ngayon. Kaya guys, hintayin nyo yung reprint or self-pub neto. Baka naman. Wala pang final details kung paano ko to i-reprint. Pag ni-reprint na siya, syempre hindi na siya 2 book. 1 book na lang siya. And nabivisualize ko siya something like na malaki. Diba? Yung mga uso ngayon, yung mga 6x9 inches na libro. Na-excite tuloy ako. So, yung kabaligtaran naman ng bumenta ay yung hindi bumenta. Sabihin natin mababa yung sales. Ay, sadly, itong So This Is Youth. Ay nga, nasabi ko nga sa inyo kanina na nawalan ako ng amor or ng gana na i-promote to ng todo-todo sa social media. And, ayun. Wala na masabi. Baka naman, bili na kayo ng So This Is Youth. Check out nyo na sa Shopee and Lazada ng Anvil. Sabay promote. Sorry na, Golda. I love you. Kawawa naman si Boss Golda, siya naging favorite. Pero hindi, love ko pa rin si Golda, love ko pa rin yung story niya. Pero sadyang yun lang yung natakon. So kung irarank ko yung mga libro ko
from worst to best, dun sa best, wala pa rin tatalo talaga para sa akin itong The Peculiar's Tale na pinakaunang version, yung published under Psycho. Because, una sa lahat, ito yung debut novel ko, ito yung debut published book ko, yung unang-unang na-release. And dun ako unti-unting mas nakilala. Banggit ko nga na ito rin yung books na talagang mataas yung sales. Overall experience din nung na-publish to, talaga namang kulang na lang libutin namin ng buong Pilipinas sa kakabook signing. So, nakakatuwa kasi very memorable para sa akin. Syempre, di ba yung first? Actually, pinag-iisipan ko nga kanina kung ang top 1 ko ba itong TPT or yung Wake Up Dreamers. Kasi, magkaiba sila eh. Pero sabihin natin ano lang, parang ito pa rin yung valedictorian, salutatorian lang yung Wake Up Dreamers. And ang saya, looking back, sa dami ng book signings din ng attenan ko noon, bago-bagong release to. Nakakatuwa kasi, kumbaga pag tinitingnan ko yung libro nito, naaalala ko rin yung mga young readers ko noon na na-meet ko sa book signing, yung nagbibigay talaga sila din ng mga letters sa akin, ng mga small gifts. So, I really appreciate. All in all, syempre, masayang-masaya ako na natupad yung childhood dream ko na maging published author. Kumbaga, wala naman din talagang perfect na publisher, walang perfect na writer, walang perfect na process. Lahat to may mga imperfections, may mga strengths and weaknesses. But all in all, kahit sabihin natin dito sa So This Is Youth, hindi maganda yung naging experience ko. Sabi kong, yun nga, grateful pa rin ako sa lahat. Minahal ko rin siguro yung proseso. Kasi yung mga nahulog na. Kasi yung mga small moments na yun, dun tayo natututo at mas nag-grow bilang isang tao at bilang isang writer. Kaya naman nawa na-inspire kayo ng video na to na ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagsusulat dahil who knows na baka magkaroon din kayo ng ganito, matupad din yung dreams nyo someday. At ako, syempre, kahit sabihin yung natupad ko na yung dreams ko, meron pa rin akong panibagong dreams at isa na nga ron, sana maranasan ko rin yung makapag self-pub ng libro. So pag dumating yung araw na yun, sana suportahan nyo pa rin ang mga stories ko. At kapag natutunan ko naman yung pag-self-pub ay mai-share ko rin sa inyo yung journey ko doon. Thank you so much for watching. Naway magkita-kita tayo sa MIVF. Sana makapunta kayo ng mga events ko sa 14 and 15. Kita-kits tayo sa SMX MOA. Bye-bye. See you!